Narito kami ngayon sa bahay ng kaibigan ko at pareho kaming tahimik simula nang malaman namin ang tungkol sa inaalok sa akin ni Ma'am Macy na trabaho. Parang ang tingin ko sa aking sarili ngayon ay isa akong nagbebenta ng katawan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o isipin. Kung tatanggapin ko ba ang trabahong iyon, tiyak hindi kakayanin ng konsensya ko kung sakali man na magkaroon ako ng asawa. Sapagkat hindi na ako buo nito makukuha at hindi na malinis. Kung hindi ko naman tatanggapin ito, baka tuluyan nang mawala sa amin ang bahay at lupa namin. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang tama kong sundin, ang puso ba o ang isip. Ano ang desisyon mo ngayon, girl? Tanong ng kaibigan ko na nasa aking tabi. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sundin. Malungkot kong sagot. Bakit hindi mo nalang sundin ang sinabi sa'yo ng itay mo? Kaysa naman ibenta mong katawan mo kay Madam Missy. Aniya, muli ako napabuntong hininga. Kung gagawin ko yun, parang sinukuan ko na din si inay. Hindi ko kayang bitawan ng bahay at lupa namin dahil nandun lahat ng kanyang alaala. Mga masayang araw na kasama namin siya. Sagot ko. Muli na naman ako napaiyak na maalala ko ang mga nakaraan namin. Tapos sahayaan ko ang mawala ito sa amin. Naramdaman ko ang kami ng kaibigan kong hinahaplos-haplos nito ang aking likod. Kung may magagawa lang sana ako, hindi ko hahayaan na mangyari sa iyo to, Bes. Palungkot niyang wika. Salamat ha. Kasi nariyan ka upang damayan ako. Ani kong umiiyak. Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Malamang nadadamayan kita. Aniya, kumain nga muna tayo para may lakas tayong makapag-isip kung anong dapat nating gawin. Nagugutom na ako. Sandali lang. Ayusin ko muna ang pagkain natin. Tugtong pa nito, tumungo ako dito at saka ito tumayo upang pumunta sa kanilang kusina. Kaya naiwan ako mag-isa dito sa kanilang sala habang iniisip kung ano ang mas mabuting gawin. Pinahid ko ang luwang lumandas sa aking muka pagkatapos ay huminga ako ng malalim. Kung susundin ko ang laman ngayon ng aking isip, paano na ang kinabukasan ko, lalo na ang dignidad ko na mawawala. Tara na sa kusina. Nakahanda na ang pagkain natin. Paggaya sa akin ng kaibigan ko, tumayo na ako upang sumunod sa aking kaibigan. Pagdating sa kusina, ay agad akong naupo at naglagay ng pagkain sa aking plato. Masarap ang nakahain na pagkain, ngunit parang wala akong ganang kumain. Oh, bakit ang unti naman ata ng nakain mo, Bes? Tanong sa akin ng kaibigan ko. Hindi ako nagugutom. Kakain na lang muli ako sa bahay namin. Sagot ko na lamang, hanggang sa hindi na muling nagsalita pa ang aking kaibigan. Hapon na makauwi ako dito sa aming bahay. Nadatnan ko pa si Itay na inaayos sa mga gamit namin sa aming pagalis. Sa tuwing naiisip kong aalis na kami sa bahay namin, ay sobra akong nasasaktan. Parang hindi ko kayang iwan ang bahay namin kung saan ako pinanganak at lumaki. Alam kong sisirain lamang nila ito at hindi ko alam kung anong gagawin nila sa aming lupain. Anak, lumabas ka muna upang kumain. Wika ni Itay sa labas ng pinto ng aking silid. Sige po Itay, lalabas na po ako. Sagot ko. Pinunasan ko muna ang tumutulong luwas sa aking muka. Pagkatapos ay tumayo na ako upang lumabas sa aking silid. Pagkarating ko sa kusina, nadatnan kong hinihintay ako ni Itay na dumulog sa hapag. Naupo ako sa harap nito at kumuha ng pagkain ko. Napansin kong pinagmamasdan ako ni Itay pero sa pagkain ko ako nakatingin. Hanggang sa maubos ko ang pagkain na inilagay ko sa aking plato, ganun din si Itay. Ako na lang po ang maghuhugas. Ani kong nakatungo habang nililigpit ko ang aming mga plato na ginamit. Wala ako nadinig na sagot mula sa aking ama. Tumayo na ako upang dalhin ang mga plato na ginamit namin upang hugasan. Hindi nagtagal ay natapos na ako maghugas. Pumasok na ako sa aking silid upang magpahinga. Dahil pakiramdam ko, pagod na pagod ang buo kong katawan lalo na ang aking isip. Humiga ako sa aking kama at pinikit ang aking mata. Ngunit lutang ang isip ko. Laman ng isip ko ang mga nangyari sa buhay namin. Kahit anong pilit kong alisin sa aking isipan ng mga problema ko ay hindi mawala. Kaya ang nangyari ay bumangon ako at naupo sa aking kama. Sinandig ko ang aking likod sa pader at malalim akong nag-isip. Ano ba dapat ang aking gagawin? Hindi ko namamalayan ang oras, mag-uumaga na pala. Dahil nadidinig ko ang mga tilaok na manok na alaga ng kapitbahay namin. Ngunit hanggang ngayon, wala pa din ako naisip na paraan. Napabuntong hininga ako. Bakit ba nangyayari sa amin ang ganito? Hindi na bali sanang magkaroon kami ng utang, basta't buhay lang si inay. Ayos lang sa akin na kunin nila ang bahay at lupa namin.
Ngunit hindi eh. Nagkautang na nga kami na wala pa sa amin si inay. Tapos ngayon, mawawala pa sa amin ang aming bahay. Muli ako napabuntong hininga, kasabay nun ang aking paghikab. Ilang sandali ang lumipas, ay nakaramdam na ako ng antok. Hindi nagtagal, ay tinangay na ako ng kadiliman. Nagising ako sa ingay mula sa labas ng bahay namin. Nadidinig ko pa ang boses ng aking ama habang nakikiusap ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya, kaya mabilis akong bumangon upang tingnan ito. Baka kung ano ang nangyayari sa kanya. Lumabas ako ng aking silid, agad ko nakita ang aking ama habang kausap si Attorney Rodriguez. At may kasama ang mga ito ng mga pulis. Sinabi ko na sa iyo, Mr. Martinez, na magdadala ako ng pulis. Akala niyo siguro, nagbibiro ako. Wika ni Attorney sa aking ama. Bigyan pa ninyo kami ng konting panahon. Aalis kami dito. Sana wag lang ngayon. Pakiusap ng aking ama dito. Nakailang ulit na kitang pinagbigyan, Mr. Martinez. Hanggang ngayon, nandito pa din kayo. Saad ng attorney. Sige na, ilabas nyo na ang mga gamit nila. Utos ng attorney sa kasama nilang mga pulis. Agad akong lumabas upang magpakita sa mga ito. Lumapit ako sa tabi ng aking ama. Nagmamakaawa ko, attorney, kahit isang araw pa. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Pakiusap ko dito. Nakita kong tiningnan ako ng attorney at ang buo kong katawan. Oh, Miss Martinez, akala ko hindi ka nalalabas ng bahay ninyo. Sige, dahil nakiusap ka sa akin, pagbibigyan kita. Pero bukas babalik kami. Dapat nakahanda na ang mga gamit ninyo upang umalis. Anas niya, pagkatapos ay tumalikod na ito at niyaya ang kanyang mga kasama at umalis. Nang tuluyan na makaalis ang mga ito, ay pumasok ako sa loob ng bahay namin at tumiretso sa aking silid. Kinuha ko ang aking tuwalya upang maligo. Ito na lang ang tanging paraan upang hindi mawala sa amin ang bahay at lupa namin. Kailangan ko magsakripisyo. Bahala na ang bukas. Ang importante ngayon, mabilis ang aking bawat kilos. Nang matapos ako makapagbihis, ay naglagay na lamang ako ng pulbo at lip tint sa aking muka upang hindi ako mas lalo magbukang zombie sa laki ng aking eye bags. Dinampot ko ang aking sombrero at wallet at tiningnan ko kung magkano pa ang laman ng wallet ko at may 100 pa. May pamasahe pa ako upang puntahan ang aking kaibigan sa trabaho. Kailangan ko din na sumakay ng tricycle upang mabilis lamang ako makarating sa mall kung saan kami nagtatrabaho ng aking kaibigan. Alam kong pumasok na ito. Humarap muna ako sa salamin upang matiyak kung maayos ang aking kasuotan. Saka ako lumabas ng aking silid. Nadatnan ko si Itay na nakaupo sa sala at hinihilot nito ang kanyang noo. Itay, may pupuntahan lang po ako. Paalam ko sa aking ama. Hindi ko nahintay pa na sumagot ito. Nagtuloy-tuloy ako lumabas hanggang sa may nakita akong pampasaherong tricycle. Agad akong sumakay nang tumigil ito sa aking harapan. Manong sa mall lang po. Ani ko sa driver. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa tapat ng mall. Agad akong bumaba at nagbayad ng aking pamasahe. Wala akong sinayang na oras. Agad ko namang hinanap ang kaibigan ko at nakita ko naman ito habang kausap ang isa naming katrabaho. Luminga-linga ako upang hanapin kung nasaan ang manager namin at baka makita ako nang hindi pumasok sa trabaho. Nang matiyak kong wala na sa paligid, ay agad akong lumapit sa aking kaibigan. Tyrone, pahiram ako muli ng cellphone mo. Bulong ko dito. Hay bruha! Gulat na saad nito. Kanina ka pa ba dyan? Tanong nito na makabawi sa kanyang pagkakagulat. Tumango ako. Dito ka sa aking likod at umupo. Baka biglang sumulpot si Manager Chris Ann. Pareho pa tayong mapapagalitan. Aniya sa akin. Sinunod ko ang sinabi nito dahil talaga malalagot kaming pareho kapag nadatnan kami magkasama. Lalo at iba ang aking pwesto. Salamat. Tangi kong sambit at inabot nito sa akin ang kanyang cellphone at agad kong tinawagan ang number ni Ma'am Macy. Sino ba kasing tatawagan mo? Tanong nito. Hindi ako sumagot na mag-ring ang aking tinatawagan. Ilang ring lang na sumagot ito sa kabilang linya. Agad kong sinabi ang sadya ko sa kanya at ang sabi ay hintayin ko ito sa coffee shop kung saan kami nakita kahapon. Agad ko ring binalik ang cellphone ng aking kaibigan. Anong balak mo, Leia? Huwag mong sabihin. Pumayag ka na sa alok sa'yo ni Madam Macy. Umiiling-iling niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Tumayo na ako at inayos ang aking sarili upang pumunta sa meeting place namin ni Ma'am Macy. Mamaya ko na sasabihin. Kailangan ko nang pumunta sa meeting place namin ni Ma'am Macy. Nakakayang paghintayin ko ito. Sagot ko sa kanya. Gusto mo samahan kita? Umiling ako. Hindi na. Kaya ko ang aking sarili. Kailangan ko nang umalis.
Anas ko, pagkatapos ay lumabas na ako sa mall. Magkatabi lang ang mall at coffee shop kung saan kami magkikita ni Ma'am Missy. Huminga muna ako ng malalim bago ako pumasok sa loob ng coffee shop. Agad ko naman nakita ang taong hinahanap ko at nakahinga ako na maluwag na makita kong mag-isa lamang ito. Walang pag-aalinlangan na lumapit ako dito. "Sit down, Leah," aniya, kaya umupo ako sa harap nito. "Now, say what you called earlier." May aasikasuhin pa ako sa hotel dahil pabalik na ako ng lungsod. Muli akong huminga ng malalim upang mag-alis ng bara sa aking dibdib. Tinatanggap ko na po ang trabahong inaalok ninyo sa akin. Kinakabahan kong wika. Nakita ko sa mukha nito ang pagkakabigla pero agad din namang nawala. "Oh, that's good to hear, Dad. Now, name your price and I give you the half." Tanong nito. Hindi ko malaman kung sasabihin ko ba dito kung magkano ang kailangan ko dahil malaki ang kalahating milyon para lang sa isang gabi. "Ma'am, nakakahiya man sabihin pero kalahating milyon po kasi ang kailangan ko." Nahihiya kong saad. Nakita kong umiti ito at kinuha ang isang papel at ballpen sa kanyang bag at nagsulat doon. Pagkatapos ay pinunit at inabot sa akin ang sinulatan nitong papel. Agad ko naman iyon kinuha at tiningnan ko kung ano ang kanyang sinulat. Halos manlaki ang aking mata sa aking nakikita sa papel na hawak ko. "500,000 yan. After that night, ibibigay ko sa iyo ang kabuuan ng halaga para sa bayad ko sa iyo. Then take this phone. Tatawagan na lang kita." Pahayag niya. Ma'am, tama na po ang halagang ito at hindi ko po kayang tanggapin yan." Nahihiya akong saad at nakita kong umiling ito. "Don't worry. Para sa trabaho mo ito sa akin. Kaya kita bibigyan ng cellphone." Aniya kaya nahihiya akong tinanggap ito. Totoo naman kasi. Paano niya ako matatawagan kung wala akong cellphone? Ang tanga ko talaga. "Mauna na ako sa iyo. May order ako and take all that, okay?" Aniya tumayo na. "Ma'am?" "Don't worry, bayad na." Aniya at naglakad na ito palabas. Pauwi na ako ng aming bahay habang abot-abot ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Itay ang checking hawak ko. Baka kung ano pang isipin nito. Pero ano ang ipapalusot ko kung sakaling magtanong ito? Kung saan ko kinuha ang ganitong kalaking pera? Bahala na. Ang importante, makabayad kami kay attorney. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa aming bahay. Pumasok ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Upang kausapin si Itay at maibigay ang checking ito. Nang makapagpalit ako, ay muli akong lumabas upang hanapin si Itay. Ngunit halos malibot ko na ang buong bahay. At pumunta na din ako sa likod bahay namin kung nasaan naglalagi si Itay. Pero wala ito. Kaya muli akong bumalik sa loob ng bahay namin upang doon na ito hintayin. Baka may pinuntahan lamang ito. Ilang sandali pa lamang akong nakaupo sa aming sala nang marinig ko ang yabag na papasok sa loob ng bahay namin. Bumungad si Itay habang may kausap ito sa kanyang cellphone. Pero nagtaka ako kung saan galing ang cellphone nitong gamit. "Oo, nakuha ko na. Salamat ulit." Aniya sa kanyang kausap. Hindi pa ako nakikita ni Itay dahil sa kausap nito nakatuon ang kanyang pansin. Hanggang sa madinig ko ang nagpaalam na ito sa kanyang kausap. "Kanina ka pa dumating, anak?" Tanong sa akin ni Itay na makita ko. Nakita ko pa simpleng tinago nito ang hawak na cellphone. "Opo, Tay." Sagot ko. "Sa silid lang ako." Paalam ng aking Itay at pagkatapos ay pumasok na ito sa kanyang silid. Nasundan ko na lang ng tingin ng likod ang aking ama. Tumayo na din ako upang pumasok sa aking silid. Pagkapasok ko, napansin ko ang inuwi kong kape na galing sa coffee shop kanina. Kinuha ko ito at ininom. Sayang ang pera kung itatapon ko lang ito. Mahal pa naman. Habang umiinom ako ng kape, ay nadinig ko nag-iingay ang cellphone na bigay. Ay hindi pala, kundi pinahiram ni Ma'am Missy. Agad ko itong kinuha mula sa loob ng aking bag at tiningnan ko kung sino ang tumatawag. Nagulat ako na makita kong si Ma'am Missy pala ang tumatawag. May iba ba akong inaasar na tatawag kundi siya lang? Kabado ko itong sinagot. "Hello, Ma'am Missy?" Bungad ko kay Ma'am Missy. "Maganda ka na bukas ng hapon. May susundo sa iyo at sa coffee shop kanya kukunin." "Don't worry, ang driver ko lang yon. Pwede mo din isama ang kaibigan mo." Aniya sa akin. "Sige po, ma'am." Maikli kong sagot. Nang mawala sa kabilang linya ang aking kausap, ay muli kong binalik ang cellphone sa aking bag. Bukas na pala yon. Kaya bukas ng gabi na magaganap ang pagkawala ng aking pagkabirhen.
Nagpakawala ako ng malalim na paghinga pagkatapos ay tumayo na upang lumabas ng aking silid. Alejandro, VOBs. I'm here in conference room habang nagdidiscuss ako sa kabilang kumpanya para sa gaganaping pagpapatayo ng mall sa isang probinsya. Hindi ko masyadong maintindihan ang pinapaliwanag nito. Dahil biglang pumasok sa isip ko, yung babaeng nakabangga ko noong nakaraang araw. I know it was just an accident, pero ang hindi ko maintindihan sa aking sarili, may kung anong biglang init ako naramdaman na madikit ang balat naming dalawa. I didn't explain what happened to my body react like this. I didn't feel this to my fiancé. Kahit ilang ulit na may nangyari sa amin. But that woman, I don't know what happened into my body. She's a very simple woman and have a pretty face and nice body. Ah shit, my body was going to hit again. And my dick was live. Naninigay pang suot kong pantalon kapag naaalala ko ang katawan nitong kay sarap damhin. And her smell was very attractive to my nostrils. I can't believe it. Fuck! Ilang beses ako napamura sa aking isip kapag biglang lumilitaw sa aking balintataw ang tagpong iyon. Oh fuck! Hindi ko dapat iniisip ang isang tao na walang puwang sa aking buhay. I deep sighed. Mr. 14, are you okay? My secretary asked me. Yeah, I'm okay. I said. Mr. 14, kung meron ka pang ibang ipapatay yung mall, sabihin mo lang. Engineer Lucas said. I nodded. What he say? Nakipagkamay muna ang mga board member kasama ang dalawang engineer at lumabas sa conference room. Lumabas na din ako sa conference room, pumasok sa aking opisina habang kasunod sa aking likod ang aking sekretarya. Do I have a schedule today? I asked to my secretary. Dinner with your family and Falcon family, sir. In a Raffia hotel. She answered. Do you have anything, sir? Asked me. Coffee. Pagkatapos kong sabihin ay lumabas ang aking secretary. Nahilot ko ang aking noo habang iniisip kung bakit bigla-bigla na lang pumapasok sa aking isipan ng babaeng iyon. Hindi ko dapat iniisip ang mga bagay na ganun, lalo na ang ibang babae dahil may fiancé na ako. Speaking of fiancé, nakailang tawag na ako sa kanya but I can't reach her. I deeper sighed. The door opened and my secretary came in with my coffee. Pero hindi lang pala ang sekretarya ko ang pumasok dahil nasa likod nito ang aking kaibigan. I'm seeing her face na maganda ang mood nito. Tumingin ako ng diretso dito. How are you, Alejandro? Macy asked me at naupo sa couch. Why are you here? I asked her. Bawal na ba akong bumisita dito sa opisina mo? Asked me. Sinamaan ko ito ng tingin. Macy was my first love when we were kids, but she didn't know my feelings dahil kaibigan lang ang turing niya sa akin. But when I met her cousin, I turned my attention to her. And now, she is happy with her fiancé. And I'm happy too with my fiancé. Hey Alejandro, napatulala ka na dyan. Nakangisi niyang wika. Sinamaan ko ito ng tingin. So, are you excited about your upcoming wedding with my cousin? She asked. Kailangan pa bang itanong yan? I answered. Wala naman sigurong masama doon. And I want to remind you the party tomorrow night sa hotel ng fiancé ko sa Makati. She said. I deep sighed. Okay, don't worry, darating ako. I answered. That's good. Anyway, I have to go. May pupuntahan pa ako. Bye Alejandro. See you tomorrow night. Paalam nito. Pagkatapos ay tumayo na at lumabas sa aking opisina. Muli kong pinagpatuloy ang aking ginagawang documents. Ngunit muli ako napatikil sa aking binabasa nang marinig ko ang katok mula sa labas ng pinto. Sir? Line 2. My secretary said. Agad ko naman dinampot ang telepono sa aking tabi. My God, Alejandro, where are you? Kung hindi pa ako tumawag sa sekretarya mo, hindi kita makakausap. My mom said. May meeting ako kanina sa mga board members, kaya nakamute ang cellphone ko, ma'am. I answered. I heard she deep breath. Okay. Pumunta ka na dito. Dahil nandito na ang magiging biyanan mo. Call Therese. Until now, hindi pa din dumadating. Mom said. Napakunot ang noo ko. Where she is? Okay, ma'am. I call her. I said. Binaba ko na ang telepono. Pagkatapos ay tumayo na ako upang pumunta ng dinner namin. I picked my car keys and my coat in the couch at lumabas sa aking opisina. Nadaanan ko pa ang aking sekretary na nag-aayos ng kanyang gamit. At dire-diretso na lamang akong pumasok sa private elevator. Hindi nagtagal
ay muling bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Walang ibang nakakaalam ng lagusan na ito, kundi ako lang. After that, I entered to my car at binuhay ang engine nito at pinahabubot ito paalis. Kinuha ko ang aking cellphone sa aking pants at saka tinawagan ang number ng aking fiancé. Pero ring lang ng ring ito, kaya binaba ko na lamang ang tawag. Ilang sandali pa, ay nakarating na din ako sa hotel at sinalubong ako ng sekretary ni Dad at ginaya sa VIP room. "Alejandro is here," Mom said when she saw me, kaya lumingon lahat sa akin ng mga tao na narito sa loob ng silid. "Where is Therese, Alejandro?" Mom asked me nung hindi makita na kasama ko ang aking fiancé. Sasagot sana ako nang marinig ko ang ingay ng takong ng isang sandals ang dumarating. "I'm here na po." Wika na aking fiancé at lumapit ito sa aking tabi. Humawak pa ito sa aking braso. "Sweetheart, hindi mo naman sinabi na nandito ka na pala." Wika nito habang mingiti sa kanyang labi. "How many times I call you? But you can't answer my call," I said. "I'm sorry. Busy ako sa bagong alok sa akin na project. Susulitin ko na lang habang may opportunity," she said. I deep-sighed. "Maupo na kayo. Kakain muna tayo after that. Pag-uusapan na natin ang darating ninyong kasal," said the mother of Therese. Inalalayan ko umupo ang aking fiancé at umupo na din ako sa tabi nito. Naging malambing ang aking fiancé, kaya mahal na mahal ko ito. Wala akong makapangpangsisisi na siya ang aking pakakasalan at bubuo ng sariling pamilya. Pagkatapos namin kumain, ay pinag-usapan na namin ang tungkol sa aming kasal. I'm so very excited dahil sa wakas, ay matutupad ng aking pangarap na makasal sa babaeng pinakamamahal ko.